Arestado ang isang lalaking nangikil di umano sa basketball player na si Kiefer Ravena. Una na raw humingi ng 25,000 pesos ang suspect kay Ravena kapalit ng impormasyon tungkol sa taong nagpapakalat daw ng di manoy malalaswang litrato ng basketballista sa internet. Mariin namang itinanggi ng suspect na siya ang nagpakalat na malarawan. Live mula sa Quezon City, may report si Chino Gaston. Chino? Ma'am Jess, ilang linggo nang kumakalat itong mga di umano'y malalaswang litrato ng basketballistang si Kiefer Ravena sa internet, no? At kanina nga sa isang entrapment operation ay nahuli ng mga tauhan ng PNP Cybercrime Group ang isang suspect na sinasabing maaring may kinalaman o di kaya may kaugnayan dito sa mga taong nagpapakalat ng mga nasabing video litrato ng sikat na basketballista. Bumagsak sa kamay ng mga tauhan ng PNP Cybercrime Division ang 22 taong gulang na bank employee na si Christopher Monico Nang matapos umanong mahuli sa aktong tumatanggap ng 25,000 pesos extortion money mula sa basketballistang si Kiefer Ravena. Na-entrap ng mga pulis si Nang sa Eastwood Central Park. Una na raw humingi ng 25,000 pesos ang suspect kay Ravena kapalit ng impormasyon tungkol sa taong nagpapakalat sa internet ng umano'y malalaswang litrato ng basketballista. Pero nang i-verify ng mga pulis ang ibinigay na impormasyon, lumilitaw na hindi totoong tao ang itinuturo ng suspect. Kapwa taga Ateneo de Manila University, sina Nang at Ravena, base sa alumni card ng suspect. Duda ang mga pulis kung pera ang habol sa ginawang extortion ni Nang sa sikat na basketball player. Pero ayaw pa nilang sabihin kung ano ang nakikita nilang motibo. Merong ibang motivation kung bakit niya nagawa yun. So it's not, so you believe it's not money? Yes. Ang sinasabi nung suspect, kailangan magpakita siya ng video of doing something. Todo tanggi ang suspect na siyang nagpapakalat ng litrato umano ni Ravena, pero inamin niyang ang pagtanggap ng pera mula sa basketballista. May alam po akong isang taong nagkakalat, kilala ko yung by name and contact number. Nag-offer po siyang pera. Yun lang po yung participation. Anong participation mo dapat gagawin? Ibibigay ko po yung information sa kapalit ng pera. Ibibigay mo information kay Kiefer, gano'n? Oo. Nahaharap sa reklamong robbery extortion ng suspect alinsunod sa mga probisyon ng Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Alam mo Ma'am Jess, marami pang mga detalye itong nilalaman ng in-execute nga na affidavit ni Kiefer Ravena, no, na nagpunta nga kanina dito sa headquarters ng cybercrime group ng PNP kasama ang kanyang ama si Bong Ravena at iba pang mga pamilya, no, para magbigay nga ng affidavit. Doon sa kanyang affidavit, no, ang sabi sa atin ng mga kapulisan o yung mga investigators ay sinasabing maraming ibang detalye na magpapaliwanag kung paano nagsimula ang ugnayan ni Ravena dito sa suspect at dun sa mga taong sinasabi namang nagpapakalat ng kanyang litrato sa internet. Bagamat hindi pa nga ibinubunyag ang lahat ng detalye, ito ay para maprotektahan itong privacy ng sikat na basketballista at maging yung iba pang mga nababanggit, no, na malalapit sa basketballista, no. Ibig sabihin yung kanyang mga pamilya, mga kaibigan na nabanggit nga doon sa nasabing affidavit. Ma'am Jess. Chino, tama ba yung narinig ko na hindi lang pareho ng eskwelahan itong si Ravena at yung suspect na si Nang? Magkakilala na rin sila dati, ganun ba yon? Ma'am Jess, wala tayong hawak na information, no, kung magkakilala sila. Pero kung pagbabatayan natin yung same school, same university, at same age group, no, yung suspect ay 22 years old, si Kiefer ay 23 years old. So kung totoo yung information na pareho nga silang taga-Ateneo, ay malamang sa hindi, magkakilala nga ang dalawang ito. Ma'am Jess. Okay, sa ngayon, tinitignan ito ng pulis sa extortion, yun ang motibo. Hanggang dun lang ba yun? Wala silang alitan? Yun talaga, extortion, yun na nakikita ng pulis? Chino? Well, Ma'am Jess, yung kasong isasampa, no, o yung reklamong ihaharap dito sa suspect ay robbery extortion na may kaugnayan dito sa paglabag ng anti-cybercrime law ng 2012.
Bagamat yun yung pinaka-basis sa pagsampa ng reklamo laban sa kanya, naniniwala yung ilang police investigators na hindi simpleng extortion, robbery lamang ito. No? Number one, dapat nating isipin na sikat na basketball player itong si Kiefer Ravena, hindi lamang sa kanyang college career, no? Kundi maging sa mga liga outside of Ateneo. No? At number two, yung profile ng suspect ay he can afford to go to Ateneo de Manila University, na isa sa mga mamahaling university dito sa ating bansa. No? Professional siya. From the information we got, he's a bank employee na isang malaking bangko. At sinasabi nga ng mga pulis na parang katakataka na ba na ipagpapalit niya for 50,000 pesos itong kanyang buong buhay, no? Na maaari siyang makulong at makasuhan dahil nga sa kanyang ginawa. Pero isa rin sa pinoint out ng mga investigators, yung strange request, no? Hindi pera kagad ang hiningi ng suspect di umano, kundi isang video na ini-interpret natin na medyo siguro medyo sexual in nature na video, no? Or medyo malaswang video mula sa nasabing basketball player, kapalit ng information na magtuturo kung sino daw ang nagpapakalat talaga ng kanyang mga malalaswang litrato. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.